Ayan po mga kabayan, tingnan ko yung papel ng kalabaw. Yung kalabaw muna. Nasaan yung, Wala pong papel yung kalabaw. nasaan na yung papel ng kalabaw? Napunta po sa motor. Napunta sa motor, kinuha. Ito po. Ito ang kapalit. Ayun po pirma. Kaninong sulat to? Hindi po may-ari po. So, handwritten ng bumili ng kalabaw mga kabayan. Then, ito, ano to? Yung motor na po. Emission test. Akin na yun. Emission test yan. Emission test to. 400. So, walang presyo na nakalagay. Diba? Walang presyo na nakalagay mga kabayan. Verbal lang ang ano nila. Kanilang usapan. So, mga ano na to ng motor, mga rehistro. So, mga rehistro na to ng mga motor sa ORCR. Then, ito naman is ano to? Picture ng kulong-kulong. Emission yan. May picture Oo, emission to siya. So, ang nagiging papel po nila is ito lang kasulatan sa barangay na ganyan. At kapalit yung papel na binigay ko sa kanya. So, ito, bayan. Kung ano, kunin ko muna to ipakita ko. Dahil lugi ang pagbenta ng kalabaw at hindi pwede na hindi maibalik ni July yung kalabaw. Kailangan ibalik niya yun. Hanggat hindi niya maibalik yung kalabaw, mga kabayan, yung motor, kunin ko motor maya. So ngayon, puntahan natin Puntahan natin sa sa tawag nito. Kung saan niyang lupalok. Sundan ka namin or ituro mo sa likod ka sumakay. Ituro mo kung saan ka ito ipakita ko to sa kung ano gagawin. Kung ano magiging advice ng abogado nito. At wala dito nakalagay kung magkano bintahan nila. Patingin nga ko sa picture ng ng kalabaw. Oh, ako ang nakaano dito. Ako nakalagay dito July, oh. Kalabaw. Kaya magkakaroon madamay sa kagaguhan ni July, yung nakabili nito, madadamay. Ipapakita ko to ngayon. Hanapin namin si Jolie. Nandito yung pangalan ko. Nakatago. Ay nakasulat. Oh. Ngayon, alamin namin, puntahan namin yung nakabili mga kabayan, kung anong paliwanag niya. At hindi man lang siya nagtanong kung saan ang credential ng kalabaw. Para bang ako, si Kuya Rolly ay nagbibenta ng kalabaw. So, para sigurado at hindi tayo mapagkamalan na nagnakaw tayo ng kalabaw, kinuha lang natin dyan sa nakasuga sa bakante. So, anong ginawa ko ni Kuya Rolly? Kuya Rolly, pwede ba na meron tayong credential, o credential kasi ang tawag niya na ganito lang, ganyan. Patunay na yung kalabaw, legit kung binili sa'yo. Na nandyan yung pangalan mo at nandyan ang pangalan ko or sino mang nakabili na hindi tayo magkaroon ng problema. Diba? Hindi tayo magkaroon ng problema. So, nagbigay sa akin si Kuya Rolly ng ganito. Oh, kung saan ko binili, nandiyan yung pangalan niya, nandiyan yung pangalan ko, kung kailan ko, ang tawag nito, kung kailan to binili ng 10/30/25. Kailan yon? November? October. Ay, October, June, July, August. O, mag-iisang taon na nga. Ayan o. October 30, 25, binili ang kalabaw. Ayan po mga kabe, maliwanag sa sikat ng buwan. Kaya tama yung sinabi niya, ay
mag-isang taon na. So, August, September, October, 2 buwan na lang. Mali nga pala ang bilang ko. Ang akala ko, mga 7 months. 8 months na pala ang kalabaw. O 2 buwan na lang, saktong 1 taon. Talaga lang yan. Sa alaga lang niya. Sa alaga lang niya. Okay, sige. Punta na tayo July at kausapin ko yung may nakabili nito, ha? Okay, tara. Kumain ka na ba? Oh, sige. So, ayan po mga kababayan ko. Diyos ko, lalong nalugmok ang aking puso sa nakitang motor na nabili ni July. Nakita niyo naman po mga kababayan. At kami ngayon ay susugod doon sa nakabili ng kalabaw na si Julie. No? Ay hindi ko alam. Feeling ko yung kalabaw ito. Sinwap at nagbigay na lang ng 20,000. 40 mil yan? 40 mil yan? Gara-gara. Hindi, ito yung television ko. Ha? Lagi mo tayo sa 25. 2008? 2008 pa? 2008 pa daw yan mga kabe, nakalagay dyan. Malalaman naman kung ano yan. Anong model yan. Habulin ko talaga mga kabayan. Kaya kinuha ko yung papel, tiningnan ko para ma-review ko kung anong nangyayari mga kabe sa papel, kung anong ano yan. Eh ngayon, talagang inabot niya kusa, sinurinder yung motor, ay yung susi. Alam yung pagkakamali niya, wala eh. Huli na sa bitag eh. Bitag na siya eh. Pero mo, dalawang araw lang nag-happy-happy, parang si Marwin din, ang 8,000, 2 araw lang din nag-happy-happy. Tapos na, sa kanya, ganun din, 2 araw lang din, galing sa bibig niya yun, 2 araw lang din, inubos yung 20,000. Then after, nung wala ng pera, sabi na ni Gemma, umuwi ng bundok. Pinasayan niya ang kanyang mga barkada. Sama din ha. Gaya para sa kabaw. Real. Yan, witness dito. Kunat ay kulot din. Kulot. Diyos ko, yan ba yung 40 mil? July? Kaya papunta kami ngayon mga kabayan. Hindi ko alam. Nablangko ang utak ko ni July mga kabayan sa ginawa niya. Tinan mo. Namatayan nga dito pa lang, kalsada pa lang. Baka tayo maatrasan pa. Mangdamay pa. Nasaan ako likod? Di na andar. Sige. Walang gas. Sige. Tinan mo, sumisilip-silip kung ano yung mga natanggal ng pyesa. Tapos kanina, sinubukan ko, itong mga panahon na ito na tag-ulan, kaya bang umakyat doon? Opo, Ate Lore. Sige. Subukan natin. Sasakay ako. Umandag ka ha, pag hindi kayang iahon doon na ganitong sitwasyon na ihulog sa bangin yan. Yung slip na yun, yung binigay mo ito, Romy. Ba't nandiyan na sa kanya? Pumunta siya noong nakaraan. Sabi niya. Pumunta kahapon. Magbibigay lang. Yung ano lang. Tapos ngayon mga kabayan, nung nalaman na yan na alam ko ang pagbenta ng kalabaw, pumunta yan siya kay Tatay Romy. Totoo pala na pumunta siya kay Tatay Romy kahapon pero wala kami. Dahil 3 araw kami o 3 gabi wala kami kay Tatay Romy. Kasi sinabihan na. Dahil nasabihan siya ni Nanay Gemma na hinahanap ka ni Ate Lori. Gusto kang makausap. Kaya saka siya pumunta kay Tatay Romy. Kaya ayang damit na yan yung damit ko na binigay ko kay Tatay Romy na pumunta doon, na binigay sa kanya. Yung pera ni Tay Romy, panggas na yun. Long sleeve niya. Baka mamaya, hindi lang ang damit ni Tatay Romy ang nadali niya, pati yung pera ni Tatay Romy doon, nadali na rin. Dahil alam niya na may pera ang matanda. Or mayroon ang nagkapagsabi na naman sa kanya na punta ka doon sa tatay mo, may mahut-hut ka na naman doon.
Oh. Biro mo, damit ko yan. Baon-baon ko yan na nabasa ang dalawa na imbis si Erika lang ang bigyan ko, kaya lang syempre, nandiyan silang dalawa, binigyan ko na rin sa Tatorme kahit maraming ganyan. Napunta ngayon sa kanya. O, di ba? Ultimo damit, nakahawak ng pera, hindi makabili-bili. Siguro, wala ding brief yan. Naubos na yung awa ko kay July. Dahil wala siyang respeto sa akin, lalo ako na boysit sa kanya. Nagpauto siya sa kanyang mga barkada. Tingnan natin ngayon kung sinong barkada ang magsalba sa kanya. Na pag nawalan siya lahat. Kasi kunin ko yung motor na yan eh, hanggat hindi niya maibalik si Jolie. Kunin ko yan. Magpirmahan kami sa barangay na binawi ko yung motor na yan. Kunin ko yan. Ako, July, grabe ang sakripisyo ko sa buong pamilya mo. Magkakapatid kayo lahat dahil nakakaawa ang istorya ng buhay niyo. Pero kaya pala nagiging kawawa kayo dahil kayo mismo ay yung tulungan ang sarili niyo na umangat kayo. Gusto niyo talaga ganyang buhay. Pero nangarap kayo na sana ganito, nangarap. Ngayon yung pangarap nila na dati suntok sa buwan, na ngayon ay dumating, ay hindi naman napapalagahan. Sino kayo nakabili niya? Ano bang tawag dyan? Yung may pwesto sa palengke? Ano bang tawag? Tomador? Ano ba yan? Tindira na mga karne siya. Tindira na ng mga karne. Baka daw nakatay na. Kasi ang katwiran niya, pumayat ang kalabaw ko. Siyempre, lahat ng sabihin niya mga kabayan, alibay na lang niya yun. Rasto na lang niya yun. Sino bang hindi tayo pinanganak kahapon? Kaya sabihin pa niya na nabakol o napila yung kalabaw, pwede niya sabihin. Ba't pumayat? Daming damo doon. Walang rason para pumayat. Pinisisipag niya. Dahil daw, sumakit daw ang ngipin, meron daw ngipin na ay, Apo, July. Bata pa. Ganon talaga, parang tao din yan. Pag sumakit ang ngipin, hindi ka makakain ng maayos. Ano yun? Forever? Sasakit ang ngipin, hindi na gagaling? Yan ang mga alibay niya. Sumakit ang ngipin, nalagasan ang ngipin, kaya mahina na kumain, pumayat, tapos nanunuwag. Ang dami niyang nanghahabol, nanunuwag, lahat. Samantalang ako, Diyos ko, ako ang nagbitbit doon. Hindi man lang ako hinabol ni isang beses, nahahawakan ko pa yung suwag. Kaya siguro hindi siya hinapan ng papel kasi hinapay. Hindi nilalagaan. Kasi hindi nabibenta. Patay na. Kaya hindi rin ang papel. Pero hindi ko alam kami kung ano ang magiging foul dito sa bumili. Kaya siguro hindi na masyadong hinanapan ng papel kasi ayun, hindi pang alaga, hindi nahahanapin. Wala nang kaluluwang mahanap. Pero buhay naman yung bumili. Hindi ko alam kung ano magiging foul mga kabayan. Kung anong habla na pwedeng igawin sa kanya. Ayaw ko muna magbitaw ng yun. Ayaw ko muna magbitaw ng salita ngayon kung anong pwedeng ihabol doon sa bumili. Hihingi ko muna to advice. Yan o. Bumili lang eh. Para kaya mabinta. Mga isang buwan na? Mahigit? May isang buwan na mahigit daw. Buhat nung binintan niya. Sige lang. Sana ma-recover pa natin. Saka mas maganda na rin mga kabayan na makausap kayo yung bumili para lesson learn na rin sa kanya. Lahat ng mamimili o huwag kayong basta-bastang bumili. Baka yung nabili nyo, lalo na pag chlorum o walang papel, no? Ay baka mamaya nakaw yan. Wala talaga kayong laban.
No? Mamaya pinalaga, pinahiram, o pulot lang dyan sa daan na nakasuga. Wala kayong laban. Kayo ang kawawa talaga. Yes, hindi niyo intensyon na ganyan ang hindi niyo alam, pero madamay kayo kasi ano yan eh, galing sa nakaw yan eh, 'di ba? Kaya mag-ingat sa mga walang papel. Wag yung habuli na bumili kayo dahil para kumita kayo dahil ganito, madaling pakiusapan. At isa pa, wag yung samantalahin yung mga taong kulang sa kaalaman. Nananamantala kayo eh. Saka alamin nyo ng mabuti, saan ba galing itong bibilhin ko? Sino ba talaga nagmamay-ari ito? Hanapan nyo ng papel. Kasi delikado, madadamay kayo tuloy. Imbes na wala kayong problema, magkakaroon kayo ng problema. Malayo-layo pala ito mga kabayan. Malayo-layo ito mga kabayan. Ay, Diyos ko, ginoo ko. Yung motor, wala pang halaga sa kalahati sa katawan ni Jolie. May huling video tayo. Tingnan nyo po mga kabayan ang huling video ni Jolie kung gaano kataba. Tapos ilang buwan lang yun ha. Kailan pa yon? More or less mga 2 months pa lang. Or 3 months. Kasi isang buwan na bininta eh. Tapos ang 20 mil daw, bili daw niya ng gas sa motor niya. Tapos nung nasiraan, walang mahugot sa bulsa, pumunta sa asawa. Grabe man to si July, no? Ano ka bang klase? July, tao ka ba? Anong nilalang ka? So, ayan po mga kabayan, no? Sabi ko nga kanina, lalo akong nang lumo o nang lambot sa nakita ko na si July. At ngayon na araw mga kabayan na nakita ko yung motor niya. At ngayon na nalaman ko din na 2018 pa ang motor niya mga kabayan. Ay lalo akong nang lambot sa ginawa ni July mga kabayan na grabe. No, ayan tingnan mo yung motor wala nang cover yung sa wala nang cover yung nandyan sa may baterya mga kabayan, kalag na. Hindi nga mabenta ng 20 mil yan, mahirapan ka na magbenta ng 15 mil ata yan at saka 20 mil. So ayan po mga kabayan, nandito tayo sa nakabili kay Jolie at ito nga yung motor na nakapalit doon sa kaluluwa ni Jolie mga kabayan na halos wala na rin kaluluwa. So ngayon nandito tayo, nasaan na ba siya? So ayan po, hindi pa final yung naging usapan for now para hindi madisgrasya si July at hindi madagdagan yung sira ng motor. So for a while, habang inaayos namin ni Sir Nilema, iwanan ko muna dito para tiyak na safe po yung kulong-kulong mga kabayan. So ganun po. And then, nakiusap naman din ako ni Sir, bitbitin ko muna itong papel ng motor habang nandito. Habang hindi pa namin naayos. Okay.